when you said na 2015, wow, nung sinabi mo nga 2015, so, ang inisip ko na kagad, okay na to, nagtuloy-tuloy ka na hanggang ngayon. But 2017, something happened. Yes. Okay. So, in 2017, I was on the road to, alam mo yun, parang fulfilling my dream because a year before, mga 2016, naging pastor in training na ako. Uy, Yan. So, parang sabi ko, eto na, parating na. Wala na akong kahit anong ibabato sa akin, kakayanin ko na to. And somehow, I think parang iyon yung sakit ng someone achieving his goals and his dreams. I thought that being a pastor is the goal. But God had to teach me na hindi kita tinatawag maging pastor para mag-enjoy as a pastor. Tinatawag kita maging pastor to serve. And if the title goes to your head, then God will take that title away. So, anong ginawa? I believe that God's purpose is always good. But He had allowed my parents to separate. Nung bata ako, lagi akong pumapagitna sa away ng magulang. Kasi panganay ka eh. Diba? Alam mo yung parang, ako yata yung taya dito. Huwag kayong maghiwalay. Huwag kayong mag-away. Ganyan. So, nung time na yun, I was pastor in training. I was so busy with ministry, I missed out on the clues. Hindi ko napansin na may rifts sila at na nag-away na sila, malamig na sila sa isa't isa. Hanggang gumising na lang ako isang araw na wala na yung nanay ko. And at that point, parang I felt everything is crashing down. And I felt it was so unfair. Parang, bakit ako naglilingkod sa iyo, Lord, pero hindi gumaganda yung buhay ko? Napaka-unfair naman ito. Parang ganun yung feeling ko. And in retrospect, looking outside, no, parang, who am I to demand that all the good things should happen to my life? When we have people in the Bible who, besides their being faithful to God, still faced persecution, still suffered. So parang sa akin, bakit ako nagrereklamo kay God nun? So, pero sobrang tampo ko kay God. Pero hindi mo naisip yun. Hindi ko naisip yun. Oo, na. And then nalamon ako nung thoughts ko. Pag tayo po, nagpapadrive tayo dun sa mga thoughts natin, our thoughts can lie to us. Kasi nagfo-focus tayo sa mga bagay na hindi totoo. Yung cognitive reasonings na meron tayo, minsan baluktot yun eh. And marami akong niyakap na baluktot nun. And that dragged me to depression. Wala ako ngayong makausap kasi pastor in training ka. Ang nakakahiya po, pag pastor in training ka, tapos nakipag-usap ka sa mga tao mo, nag-hope nga sila na ikaw ang mag-guide sa kanila. Diba? Ikaw pa pala yung ikaw pa yung advice nila, di ba? So, nahiya ako. Sabi ko, kaya ko to. Sasarilinin ko na lang. Pinaglaruan talaga ako ng kaaway in my head. No? And, sabi siguro, nakuha ko kahinaan mo. Alam ko, oo. Parang sabi niya, you're protecting your identity so much. So, bibigyan kita ng maraming challenges hanggang sa hindi mo nakayanin. And that's what happened. I got into depression. I did not know that I was depressed. Tapos nag-fasting ako. Kasi in my head, magpa-fast ako, mag-aayuno ako, Lord. Kasi gusto ko bigay mo yung hinihingi ko. I want my parents to come back together. I want my relationship to be better. I want to succeed, etc., etc. Pero hindi mo pwede hostagein si God eh. Di ba? Kailangan ang tanong mo, kapag dumadaan ka sa mahirap na pagsubok, Lord, ano pong tinuturo niyo sa akin? At saka, saan niyo po ako gustong dalhin? Kasi, minsan tayo, sumusunod naman po ako sa inyo. Deserve ko to. Correct. Parang ganun lang gusto natin na sagot sa atin. So, ang approach mo kay God, nagmamataas ka pa ngayon, di ba? Bakit ka naman ganyan, Lord? Ito na nga. Parang iniisip mo na lahat na dahil nagsiserve ka na, I deserve this. May expectation ka ngayon na ibabalik sa'yo. Yes. Na sabi ni Lord, teka, mali yung mo. Mali yung mindset mo, mali yung plano mo, mali yung kagustuhan mo. Naiintindihan ko na gusto mo magsilbi sa akin. Pero yung rason mo ngayon, kung parang hindi mo naintindihan yung pinasok mo talaga. Correct. So, kinailangan niyang ipaintindi sa'yo. Yes. So, I went through depression. And at that point, hindi ko alam kung bakit. No, wala naman sa plano kong magpakamatay ulit. Kasi ang tagal na, my last attempt was 2012. So, 5 years.
almost 5 years when it happened again. I did not see the horizon kasi normally mararamdaman mo yan malungkot na malungkot ka in the past few days, tapos you get the thoughts already. Sa akin walang thoughts of mga ganun it suddenly came. Tapos talagang nag-shutdown yung utak ko. Na-realize ko totoo po yun nangyayari, yung you are functioning pero hindi na gumagana yung isip mo. And so I committed suicide. I did it again, and this time hindi ako nakita on time. So when I did it around siguro sabihin natin mga 4:30 a.m. My sister woke up at around 5 or 10 minutes before 5. And when she found me, I was already hanging. My tongue was out. I was violet already. Wow. So the thought doon is patay na ito. So when my dad took me down, he was preparing me kasi dadali na niya ako sa morgue. Tapos naisip lang niya, CPR ko kaya. So CPR ako, huminga akong konti. And that's why they brought me to the hospital. Ito pa, sa hospital po, pag dinala kayo sa hospital ng ganong oras, wala ho masyadong mga espesyalista dyan. Yes. Ang naandyan yung mga resident. At sobrang shook sila kasi yung dinala sa kanila, nakalabas yung dila. Anong gagawin nila doon? Batas meron pang mga, kailangan magbayad ka muna bago siya i-admit. Walang dalang pera yung mga kapamilya ko noon. Ang nanay ko lang ang breadwinner nung time na yun Tapos di nila ma-withdraw yung pera ko sa ATM. Kasi hindi naman nila alam. Hindi naman nila alam password. So talagang miracles upon miracles yung nangyari. Sinabi ng mga doktor, kung mabubuhay po siya, gulay na lang siya. But we fought for it. They fought for it. And God showed some miracles. Sabi niya, hindi na ho siya makakapagsalita. Hindi na ho siya makakatayo. Pero after 3 days, I functioned like a normal person. May amnesia lang ako. Kasi nagkaroon ng konti. Kasi may mga namatay na mga brain cells, lack of oxygen Pero I was able to regain memory after a few weeks. But that's a miracle in itself. So sabi ko kay Lord, eto ka. Ang lakas mo kay Lord, tapos sinaaway mo. Eto ka pa. Ang kapal pa ng mukha ko kay Lord, di, namatay, munti ka na ako namatay, di ba? Paglabas ko ng ospital, sabi ko kay God, Lord, bakit mo ko binuhay? Sabi ko, bakit mo ko binuhay? Nakakahiyang humarap sa tao. Itong papunta na ng pastor, itong nagpipreach ng salita ng Diyos, tumiklop sa depression, nagpakamatay. Lord, walang silbi na yung buhay ko, hindi mo na ako magagamit. Sana pinabayaan mo na lang ako. Ganun ang attitude ng puso ko. And I think God was telling me it was wrong. It was really wrong. Una, sakit po natin yung mga tao Kapag wala tayong gratefulness sa puso natin, never tayong magiging masaya. Oo. Di ba? Kailangan may mga pinagpapasalamat ka. Every gising is a blessing. Is a blessing. Diba? Sabi nga ni Maring Ogie Diaz. Every gising is a blessing, di ba? So,